Naghahanap ba kayo ng adventure bike na magagamit nyo sa mga long rides nyo? Tara panoorin itong video na to. Baka ito na yung susunod na big bike mo. Ito mga pare ko yung bagong labas na motor ng Honda. Itong NX500. Itong motor na to yung pumalit doon sa CB500X. So makikita natin yung forma, adventure bike talaga siya. So may offer sa atin ito is yung comfort sa mga long rides natin. So alamin natin yung specification ng motor na to, tsaka kung ano ba yung may offer nito. Makikita natin dito sa may bandang headlight niya, lahat po ng ginamit na ilaw dito LED. Magmula dito sa headlight, signal light. Dito naman po sa may bandang tail section, makikita natin yung signal light, LED po yan. Meron tayong tail light dito, LED din po yan. Tapos meron dito sa ilalim na ilaw para sa ating plate number. Tapos dito meron siyang reflectorize para dagdag visibility sa atin, lalo na yung mga sasakyan natin sa likod. Mas makikita tayo ng maayos. Maganda kasi sa LED, mas matagal yung lifespan niya. So mas matagal nating magagamit. Tsaka mas maganda yung buga, mas malakas compared dun sa mga traditional na valve. Tapos makikita natin dito yung kanyang windscreen. Napakalaki, tapos medyo smoke finish siya. Tapos dito sa may kanyang suspension sa una, gumagamit siya ng upside down fork. Showa, 41mm po yung travel, SFFBP. So sa ganito kasi, premium kasi yung mga upside down fork eh. Isa kasi sa mga advantage na ganitong fork, yung inner fork tube kasi, yun yung isa sa pinakamabigat na part dito sa suspension. Dito kasi sa upside down fork, yung inner fork tube ng mga USD is mas maikli. So isa doon is lightweight yung advantage nito. Mas maporma compared dun sa mga telescopic. Yung suspension naman niya dito sa likod, meron itong ProLink Mono, 5-stage preload adjuster, steel hollow cross swing arm. So yung pinaka-location niya mga pare ko, ayan siya. Ayan, medyo tago siya. Hindi natin masyado mapapansin, pero pag tinitigan nyo is ayun siya yung suspension niya. So maganda nito, adjustable na siya. So napaka-flexible nito kung saan natin gagamitin. Pwede natin tigasan, pwede natin lambutan. Depende po sa road conditions. Tapos dito sa unahan mga pare kayo mapapansin nyo, naka-dual disc siya. 296mm by 4mm po yung size ng kanyang rotor disc. Tapos meron po itong dalawang 2-piston caliper. So sa ganun mga pare kayo is napakalakas po ng kanyang braking system. Biruin nyo, dalawa na siya. Kabilaan, naka-Nissin caliper tayo, 2-piston. Samahan nyo pa po ng anti-lock braking system. Tapos dito makikita natin yung reflectorize niya dito, dagdag visibility po sa atin sa daan. Alam naman po natin yung Nissin is quality yan pagdating sa mga braking systems. Dito naman po sa kanyang preno sa likod, meron po tayong single disc 240mm by 5mm. Single piston caliper po yan. Nissin din po yung brand yan, kaya napaka high quality talaga ng ating braking system. Samahan nyo rin po ng anti-lock braking system, unahan at likuran. Tapos makikita natin dito, napakaangas talaga ng pagkakagawa nito. Hindi siya yung parang mga traditional na adventure bike na may parang may tulis dito. Dito sa NX500, medyo indiba niya ng konti. Pero yung tindig is adventure bike pa rin. Dito mga pare ko, sa gulong niya sa unahan, meron tayong 110 by 80. Size 19 po yung diameter ng kanyang mags. Medyo malapad talaga yung gulong na to. Maganda kasi dito, mas malapad, mas maraming goma yung nakagrip sa daan, mas safe tayo. Ramdam nyo yun kapag mamimreno kayo, mas malakas yung stopping power compare dun sa mga maninipis yung gulong. Mas less yung skid na mga ganito compare dun sa mga mas maninipis yung gulong. Dito naman po sa mga gulong sa likod, meron tayong 160 by 60, size 70 naman po. Medyo mas maliit yung diameter ng gulong niya dito sa likod compare dun sa harap, which is normal po sa mga adventure. Tapos makikita natin yung gulong dito mga pare kayo, dual sport siya tapos napakalapad. Ako talaga fan na fan ako ng mga malalaki yung gulong eh. Nakita niyo yung Honda Click ko, nilaparan ko yung gulong kasi hindi lang forma yung naibibigay ng mga malalapad yung gulong eh. Safety na rin para sa atin kapag namerena tayo. Hindi tayo basta-basta mag-i-skid, tsaka kapag nag-take tayo ng corner, hindi tayo basta-basta mag-i-slide, mas safe tayo kapag malalaki talaga yung gulong. Makikita natin dito yung kanyang makina, 500cc po ito, liquid-cooled 4-stroke, dual overhead cam, parallel twin. Tapos 471cc or round up natin is 500cc. Meron po itong compression ratio na 10.7:1 at samahan niya pa po ng fuel injected, kaya kahit 500cc to is matipid po ito sa gas. Yung makina nito, kaya nito magbato ng 47 horsepower at 8,600 RPM. Tapos yung torque niya is 43 Nm at 6,500 RPM. Sa ganong engine output mga pare ko, napaka-perfect nun kapag mag-Philippine loop tayo, North loop tayo. Sobrang ganda nito gamitin sa mga adventure kasi sa mga biyahe natin, minsan makaka-encounter tayo ng mga sasakyan na ay tayo pagbigyan sa mga pag-overtake. Pero kapag ganito ng kalakas yung makina na gamit nyo, hindi na kayo mabibitin sa mga overtake. Tapos makikita natin dito yung kanyang swing arm, napakalaki. Aluminum po yan.
Tapos yung kanyang exhaust, ito po siya, meron tayong heat guard dyan. Tapos dito sa kanyang exhaust, makikita natin, dalawa po yung kanyang butas. Tapos makikita natin dito yung tapakan ng ating pillion. Aluminum po ito, hindi po siya bakal, so mas maganda, mas lightweight. Tapos yung tapakan niya dito, may coating siya na goma. So dito rin sa may driver natin, aluminum din to, tapos may coating na goma yung tapakan. Tapos itong pinaka-preno niya is bakal siya. Tapos makikita natin dito yung kanyang body frame, naka-expose siya. Nakadagdag pogi dito sa motor. Iba kasi diba nakatago, parang kitang-kita niya lang yung pairings. Pero dito sa motor na to, nakalabas yung mga tubo niya, nakadagdag angas dito sa overall design ng motor. Dito naman po sa upuan niya, napakalaki po nitong sa may bandang rider side. Sa may bandang angkasan nyo naman, medyo malapad din, tapos may hawakan pa dito. So, pwedeng humawak yung angkas nyo, pwede sa inyo, or pwede rin dito. Tsaka matibay yung hawakan niya, talagang aluminum to. Tapos bagay na bagay siguro dito kapag lalagyan to ng mga side pannier. Bagay sa mga ganitong itsura. Dito mga pare ko sa kanyang instrument panel, gumagamit na ito ng TFT display. Ang maganda kasi sa mga ganong TFT display, kapag ganitong terik yung araw, kitang-kita nyo pa rin yung character dito. Hindi nyo mamimiss yung mga information na gusto nyo makita. Tsaka maraming mga information na pwede i-display dito sa ganitong TFT display. Kaya mapapansin nyo, is napakarami nating buttons dito para yung mga information dito sa TFT display is maseselect natin. Kung makikita natin, yung left switch niya, meron tayong signal light, may busina, meron tayong, hindi ko alam kung ano to basta may T siya. Tapos ito, para siyang pinaka-joystick. Meron siyang left, right, up, and down. Para dito, yung mga karakter dito sa TFT displays, mapipili nyo. Ang nagustuhan ko pa dito, yung kanyang passing light, Ang normal na passing light, di ba? Pipigain nyo to. So, ayan, passing light. Pero ito na rin yung kanyang high and low. Kapag naka-low beam, ayan. Kapag high beam, tutulak nyo lang yan. Ayan, low beam, high beam, low beam, high beam. Tapos passing. So wala na siya dito yung pinaka high beam, low beam natin. Andito na, magkakasama na yung passing light tsaka yung high and low. Dito naman po sa lever sa kanyang left side, napakalambot po pigain dahil na rin yung sa kanyang assist and sleeper clutch. Pero dito hindi sa adjustable. Dito naman po sa kanan, makikita natin meron tayong starter, meron tayong hazard, tapos meron tayo ditong kill switch. Dito naman po sa lever sa kanan, makikita natin is adjustable siya from 1 to 6. Depende na lang po kung gaano kahaba yung galamay nyo. So dito kapag naka-set siya sa number 1, ayan po yung pinakamalayo niya. Yung number 6 naman po, ito naman po yung pinakamalapit na daliri. Tapos mapapansin natin dito, meron siyang pinakaharang dito sa lever natin. Maganda kasi nito, pag nagra-ride tayo, malakas yung hangin. Bukod sa natatama na nitong windscreen niya, tumatama rin dito yung hangin para mas less yung hangin na tumatama sa katawan natin. Tapos mapapansin natin dito, meron siyang pinakatubo dito, bakal. So maganda to, pwede tayong maglagay ng mga accessories dyan, yung mga phone holder. Mas okay na okay yun kaysa sa ilagay natin dito sa handlebar natin, magagasgas to. So mas okay na dito, mas accessible. Tsaka mas madaling makita kapag andito yung phone natin. Biruin nyo, ito yung TFT display natin, tapos andito yung phone natin. Mas mabilis na natin makikita or mas madali na natin makikita yung mga information kapag nagra-ride tayo. Ang maganda pa dito sa motor na to, since adventure to, natuwa ako sa kanyang fuel tank capacity kasi meron po itong laki na 17.5 liters. Para sa akin, sobrang ideal nun. Kapag ako, mahilig ako mag long ride, mga Philippine Loop, North Loop, sobrang magagamit ko yung ganitong advantage na 17.5 liters. Dito naman sa field mga pare ko, grabe, sobrang komportable talaga ng seating position nitong motor na to. Sa seat height niya, 5'6 po yung height ko. At makikita nyo, medyo tiptoe, hindi siya medyo, tiptoe talaga ako dito. Pero ako kasi nasanay na ako sa medyo nakatiptoe yung paa ko kasi yung motor ko medyo mataas talaga yung seat height nun. So yung paa ko nasanay na nakakatingkayad talaga. So nung inupuan ko ito, hindi na ako ganong nahirapan. So ang pinaka point ko lang doon, sanayin lang talaga yun sa motor. Kung medyo mataas sa'yo yung motor, abot mo naman pero tiptoe ka lang, masasanay ka rin hanggang sa hindi ka na nangangawit sa ganitong posisyon. So lower body ko, ay yung itsura niya, komportable itong part na to. Sa upper body ko naman, makikita nyo yung position ko, upright din. Kasi yung handlebar niya, bukod sa mataas na, medyo nakalapit pa siya ng konti. Para anong nangyayari, ito yung isa sa pinaka-komportableng motor talaga na mabibili nyo sa 500cc category. Para sa akin, sobrang ideal nito sa mga long ride. Pag ito yung gamit ko sa long ride, sobrang may-enjoy ko talaga yung pupuntahan. Tapos yung kanyang side mirror, okay din para sa akin. Medyo malaki din siya. Tapos kitang-kita ko rin naman yung mga tao sa likod, yung mga sasakyan sa likod.
Parang pag nakaupo kayo dito sa motor na to, ang ganda ng view dito sa harap. So parang mas nakakadagdag ng experience na maganda sa pag-ride ng motor na to. Tsaka tingnan nyo to mga pare kayo, papakita ko sa inyo to. Nakita nyo dito sa part na to, yung kanyang susian, meron siyang nakalagay dyan, HISS. So, ang ibig sabihin lang yan, itong susi na to, kapag gumawa kayo ng duplicate nito, nagaya nyo na ipasok nyo, kahit na nagaya nyo yung susi, hindi nyo siya maisususi, hindi nyo siya mapapaandar yung makina. Yun yung advantage ng HISS. Kahit ipa-duplicate pa nila, kung hindi naman itong mismong susi yung gamit nila, hindi pa rin nila mapapaandar kasi parang meron ditong electronics sa loob na kailangan nakadikit yung electronics na yun or malapit yung electronics na yun dito sa motor natin. Parang yung idea ng mga keyless, kapag malayo yung keyless, hindi niya mapapaandar yung motor. So, ganun din to kapag yung dalawang susi na to, yung electronic na to, hindi na-detect ng mismong motor, hindi niya mapapaandar ito. Tapos, pakita ko sa inyo yung character nitong NX500. So, pag in-open natin yan, makikita natin yung animation niya. Grabe, napakaganda. So, Honda. So, makikita natin dito, meron tayong tachometer, meron tayong orasan dito, tapos meron tayong speedometer. Dito naman meron tayong gear indicator kung ano na tayo, primera, segunda, ayan, naka-neutral, primera, tapos segunda. Tapos makikita natin dito sa baba yung kanya fuel tank capacity. Tapos dito sa kanan, may mga indicator din siya Makikita natin dito, merong phone na logo. So, ibig sabihin, pwede nyo i-connect yung smartphone nyo dito sa kanyang panel. Tapos dito, mapabago-bago natin yung mga information dito gamit yung mga buttons dito sa left handle switch. Ayun, no? May total. Ayun, no? Makikita natin dito. Trip A. Tapos may mga average consumption. Tapos average speed. Ang ganda ng animation niya, di ba? Bali, ito lang yung nagamit ko sa kanyang pang-pindot, Ito lang siya. Ito mga pare kasi siya to, parang ito ata yung traction control niya. Tapos makikita din natin dito yung kanyang suspension is Showa. Nakalagay po dyan, SFFBP Showa. So makikita natin talaga yung mga piyesa na ginamit dito is premium. Tsaka dito pa lang sa feel kapag umupo kayo, hinawakan nyo yung mga handlebar, mapapansin nyo talaga na yung mga materials na ginamit dito sobrang high quality talaga. Alam nyo naman yung Honda kapag gumawa ng mga motor, lalo na yung mga ganitong premium, sabi nga ng iba parang kalabaw daw Yung mga users na mismo nagsasabi nun na sobrang tibay daw talaga ng mga Honda. Kahit yung mga low displacement, yung mga legendary na TMX, mga Honda Wave XRM, sobrang titibay nun. Lalo dito sa mga premium nila na ang gaganda ng mga technology. Dito naman sa kanyang tangke, hindi siya fairings Ito metal to. Itong part na to yung plastic, pero itong tangke na to, buong tangke is metal siya. Guys, dito naman sa kanyang upuan, flex ko lang din. Sobrang haba ng kanyang upuan. Tapos yung cover na ginamit sa kanya, makapit po. Kaya pag umupo ako dito, hindi ako basta-basta dumadaos-dos. Pag sumakay naman ako dito sa may pinaka-angkasan niya, maganda rin yung upuan niya, malapad, tapos makapal din yung foam. Kaya kapag nag-long ride kayo, hindi sasagad yung puwet nyo dun sa pinaka-plastic kasi medyo makapal yung foam niya. Tsaka dagdag ko pa, yung haba ng upuan niya umabot dito sa may tangke. Nang sa gano'n, nagsisilbing pinaka-tank cover na rin itong upuan natin. Para pag umupo tayo ng ganito, meron pa rin siyang pinaka-cover dito, hindi magagasgas yung tangke natin. Normally kasi kapag may mga sinturon tayo or may mga nakaipit tayo na susi, tumatama-tama dito sa tangke, nagagasgas. So sa ganitong style ng upuan, ang haba niya, naka-extend siya dito. Hindi siya magagasgas yung tangke natin. Hindi na natin kailangan ng mga tangpad dito. Tsaka pag umupo kayo dito, hindi siya yung tipo sa ating mga lalaki yung parang naiipit yung itlog kapag namembreno. Kasi ito, medyo okay naman siya. Okay yung pagkakahulma ng upuan niya. Pinaka-priority talaga ng motor na to, yung comfort. Lalo pag sinakay nyo talaga ito ng personal, talaga masasabi nyo, sobrang komportable nito i-drive. Tapos, test drive naman natin ito. I-share ko sa inyo kung ano ba yung feeling kapag dinadrive itong NX500. Hello mga pare ko. Ngayon, test drive naman tayo nitong NX500. Isang adventure bike na naman. Bagong labas po ito ng Honda. Gaya nga ng sabi ko kanina, totoo nga ang chismis. Napaka-komportable nitong motor na to. Pagdating sa power, wait lang. Wow, napaka-smooth ng engine niya. Tapos, ang lakas ng hugot. Tapos, napakasarap pa niyang sakyan. Grabe. Parang ano siya, ang sarap niya i-banking. Ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Lower body ko, ang sarap sakyan mga pare ko. Tapos, napakalambot pa ng ano niya, clutch. Iba talaga yung Honda kapag meron silang mga ganitong motor, assisted sleeper clutch.
Sobrang lambot. Ibang-iba yung lambot ng mga clutch nila kaysa sa ibang brand. Ewan ko paano nila ginawa yun. Tsaka iba yung hatak ng 500cc, no? Napakalakas talaga ng bunot. So, kung sa mga long ride, ako talaga, pag gusto ko magka big bike, first big bike ko sana itong NX 500 or yung CBR 500. Kitang-kita mo talaga yung character dito sa kanyang TFT display. Kita nyo, trick yung araw, pero yung mga karakter niya, malinaw ko siyang nakikita. Suspension niya, wala kasi tayong makitang mga kaldag dito gusto ko sana i-test, pero base dito sa nakita kong specs ng suspension niya, adjustable to, maganda rin ang play nito. Grabe yung hugot na yun, no? Hugot na hugot. Pag ako magkakaroon ng ganitong motor, no, dito ko ilalagay yung phone holder ko dito sa part na to. Kasi mas madali ko makikita yung mappings natin or yung navigation. Yung pag ganito corner, ang sarap niya dalhin. Hindi siya yung ang awkward kasi mataas. Dito hindi. Iba talaga kapag mas mahigit sa isa yung cylinder. Kasi na-try ko yung mga motor ko, single cylinder. Kapag binibirit ko, ramdam nyo talaga yung vibration. Pero kapag ganitong 2 cylinder, pakadano ko ang smooth Lalo yung mga inline 4, mas smooth yun. Dito sa 500cc para sa pang entry level na big bike, ito marerecommend ko sa inyo itong CBR 500, itong NX 500, yung Rebel, tsaka yung CL 500 ay yung mga 500cc nila. Sobrang sarap nito idala sa bundok mga pare ko. Hindi po ang daming twisties, tapos maraming mga kasabay kayo na truck, hindi nyo ma-overtikan. Kapag ganito yung motor nyo, grabe, basic lang overtikan. Kasi kapag yung mga motor natin 150cc lang, minsan nabibitin tayo, may mga sasakyan na hindi tayo pinapa-overtake. Pag overtake tayo, bibilisan pa nila. Pero pag ganitong motor yung gamit nyo, ay nako, basic lang. Sana ganito yung natin, maging first na big bike. Gusto ko itong motor na to. Tsaka iba yung acceleration talaga kapag mga big bike 500cc. Iba yung hugot niya mga pare ko Tingnan nyo, hatawin ko galing ako second gear pero parang binubunot ako sa upuan. Tsaka kung titingnan natin tong body build nito, parang mapayat lang siya. So kung i-daily nyo yung ganito, singit sa traffic, palagay ko kaya kasi yung CBR 500 na-try na natin sa traffic. Para sa akin, hindi siya ganun ka-hassle. Tsaka i-long ride, okay din. Lalo to, grabe yung motor na to. Dito pala sa Honda Safety Driving Center, pwede kayo mag-enroll dito kung gusto niyo matuto mag-drive, sasakyan man or motor. Tuturuan nila kayo ng tamang pagmamaneho, mga safety. Ayan, dito tayo kanan, pinapakanan tayo. Whoop, try natin sa mga kaun. Pa-X-X. ABS rin pala itong preno nito, unahan at likuran, kaya safe na safe tayo sa mga madudulas. Hindi tayo basta-basta mag-skid. Sana po naibigay ko sa inyo yung mga kahit konting information para may idea kayo dito sa motor na to, kung gaano to kaganda. Para sa akin bilang isang adventure rider, hindi man ako nagte-trail, pero mahilig ako sa mga long ride.